ito ang balita at buhay. Ang programang nagbibigay ng tuon sa mga isyong nagpapalaban at nagpapahirap sa bawat Pilipino. Sa susunod na 10 minuto, tatalakayin natin ang mga usaping lalong-lalo na sa sumasailalim sa ating kapiligiran. Korupsyon sa pamahalaan, kahirapan ng bayan, pagtaas ng buwis at presyo ng bilihin. Ang isyu ng LGBTQ, ang masamsalik ng droga at ang patuloy na pamong sa Philippines. Makinig ng mabuti. Dahil ang mga isyu nito ay hindi lamang balita, ito ang buhay natin. Maraming salamat po. Magandang araw mga kapuso. Ngayon narito ang Ikang News. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang pagbabalik ng balang ni Kapatid Bernardo at Daniel Padilla sa isang bagong proyekto. Ayon sa ulat, isiping magsama muli ang dalawa sa isang pelikula. Ngayong taon, isabi na ang kanilang mga tagahanga sa muling pagsasama ng sikat na love team. Mula sa Maynila, patuloy ang pagsisiyayat sa mga kaso ng malversation ng public funds. Ang mga suspetsahang opisyal ay nasa pag-iimbestigador pa rin. Ngunit tanong ng marami, kailan darating ang mga justisya? Magandang araw sa inyo lahat. Araw-araw, milyong-milyong Pilipino ang gumigising ng walang nakayahan kung saan manggaling ang pagkain ng kanilang pamilya. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mahigit 18 milyong Pilipino ang nabubuhay sa ibaba ng poverty line. Hindi sapat ang trabaho, hindi sapat ang sahod, hindi sapat ang tulong mula sa gobyerno. Habang ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman, ang mahirap ay lalong nahihirapan. Ang solusyon ay hindi lamang nasa ayuda o libreng bigas. Kailangan ng tunay ng pagbabago sa sistema. Mas maraming trabaho, mas makatarungan, sahod at mas epektibong programa sa pinakanangangailangan. Ang kahirapan ay hindi destiny, ito ay problema na may solusyon. Kailangan na ng tamang liderato at totoong pagkikilos. Hindi ka din ba katulog kasi ito para sa atin? Isang international milestone ang naabot ng team of group na SB19 matapos silang kumasama sa Global Music Charts. Patuloy yung pag-angat ng kanilang karera. Hindi lamang sa Pilipinas kundi pati natin sa ibang bansa. Proud ang fans na katulad ko sa kanilang world-class talent. Paano kaya ang pakiramdam na pumunta sa palengke na may 100 piso tapos kulang pa sa ulam na isang araw? Ito ang katotohanan ng maraming Pilipino pamilya ngayon. Ang presyo ng bigas at ano, itlog langis at yung pangpangunahing pinili ay patuloy na tumataas dahil pataas na singil, kuryente at tubig. Para sa mga ordinary mga kakayan, bawat buwan ay isang pakikipaglaban. Ang mga karagdagang buwis ay pinapakapad ngayong taon tulad ng mga excess taxes ay nararamdaman sa presyo. Ang gasolina, alcohol at trabaho. Ang mga ripple effect, lahat ng produktong gumagamit ng sasakyan at transportasyon ay naapit-apit. Sa bansa kung saan ang pagmamahal ay tinutuloy na sagrado, patuloy ang debate tungkol sa karapatan ng ating kapwa Pilipino o miyembro ng LGBTQ community. Sila ang maraming taon, pinagpapatuloy ang pakikipaglaban para sa anti-discrimination bill sa Kongreso. Isang batas na nagpaparyenta sa lahat ng mula sa diskriminasyon base sa sexual na orientasyon at gender identity. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa ito naisasamatas. Marami sa ating kapatid na miyembro ng
ang isda ng ating mga bayani sa West Philippine Coast. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang tubig. Ito ay kabuhayan ng libo-libong mga isdang Pilipino. Ito ay mapagkukunan ng yaman, ng langis, ng gas, ng isda, at higit sa lahat, ito ay bahagi ng ating Sardinia bilang isang bansa. Sa kabila ng patuloy na harassment mula sa dayuhang barko, patuloy na lumalaban ang ating mga Coast Guard ng pangingisda. Ang mga video na kumakalat sa buong mundo ay patunay na ang kanilang lakas na loob. Ang Pilipinas ay nanalo ang kaso sa International Arbitration Court ng 2016. Sa makasaysayang desisyon na nagpapatunay na ang ating karapatan sa ating karagatan. Ngunit ang labanan ay hindi patapos. Ang West Philippine Sea ay isang usapang panlipunan. Ng pambansang pagkakalanlan, ang bawat Pilipino, anumang politika, anumang reliyon, ay may isang posisyon, ang ating dagat ay sa atin. Isang malaking achievement ang natanggap ng singer na si Sarah Geronimo matapos siyang parangalan sa isang international award-winning body. Pinagmamalaki ng mga Pilipino ang kanyang tagumpay sa larangan ng musika. Mga kababayan, ang mga isyong ating tinatalakay ngayon ay hindi simpleng problema. Ang korupsyon, kahirapan, mataas na presyo, karapatan ng LGBTQ, droga at West Philippine Sea. Bawat isa ay nagtatanong sa atin, bilang mga Pilipino, anong uri ng bansa ang gusto nating iwan sa susunod na henerasyon? Ang sagot ay nasa ating mga kamay. Sa ating pagboto, sa ating tinig, sa ating pagkilos araw-araw. Ang Pilipinas ay walang pag-asa. Bawat Pilipino ang tumingin